Hi guys! Once again, welcome back muli sa ating channel. Ito po yung host na si Chloe TV, muling magbibigay reaction video sa araw na to. Pero bago ang lahat, gusto ko lang i-congratulate si Kalinga Prab dahil sa successful na panganganak ng kanyang misis na si Jack Matubang. Congratulations Kalinga Prab dahil na-meet mo na yung pangalawa mong baby boy. Ayan, congratulations po sa lahat ng Matubang family, especially dito sa mag-asawa na si Jack at si Kalinga Prab. Ayan, congratulations po sa inyo. Ngayon, meron na naman tayong panibagong reaction video about po ito kay Beyonce, kung saan nga po nakakalungkot lang po isipin na kahit sobrang bait na ni Beyonce, may mga tao pa rin hindi nakakita sa kanyang kabutihan. May mga tao pa rin sadyang inggit, mapanghusga, mapanglait. May mga iilan po ngayon na mga anti-Kalinga kung saan tinitira nila itong mga key angels natin, at isa na po dito si Beyonce. So dito guys, malalaman natin ang respect ni Beyonce sa mga taong gustong sumira sa kanyang reputasyon, sa mga taong mapanghusga. So ngayon malalaman natin ano nga ba yung sagot ni Beyonce dito. Pero bago ang lahat, syempre baka bago pa lang po kayo dito sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. Paki-like and share na rin tong video para i-recommend pa tayo ni YouTube. At higit sa lahat, palagi natin suportahan ang pinakaama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog and Kalinga Prab. At syempre guys, ang ating mga Kalinga partners, key boys, suportahan din po natin sila, at ang aking mga kasamahang Kalinga reactors, ang Team Bios, ang Team Karepa, siyempre suportahan din po natin sila. So, panoorin na muna natin itong video na to, tsaka natin ipagpatuloy ang ating opinion patungkol dito. Kaya pala lang sinabi. Ikaw lang daw nakita niya pumunta doon. Bagay naman sila. Basta ako isang lechon lang sa akin. Ay, matuloy lang. Totoo yan? Oo! Okay. Sarap na to. Grabe. Agad-agad? Wala kang pabiling tuyo. Hindi. Siyempre, insi tayo eh. Kaya talagang automatic yan. Automatic na meron kagad na ano. Hindi naman bagay talaga kay Beyonce ang ibas. Sa totoo lang. Itong mukha na to. Alam niyo kasi kung bakit marami nagbabas kay Beyonce, ganito lang yan. Like, mahaning. Yes, totoo. Pag ikaw kasi ingit ka sa isang tao, kung bakit nandiyan sa ikaw wala kang gagawin kundi ibas siya. Kasi bullshit ka eh. Kasi bakit nandiyan ka Beyonce? Dapat ako nandiyan. Wala naman sa kanila pagkakataon. Sa'yo nabigay yung pagkakataon. So, ibig sabihin, nabibless ka. Hayaan mo na ibas ka nila. Kasi lahat na naman nagbabas. Ingit lang. Pero proud ako kay Beyonce. Kahit marami nang babas sa kanya, nakakita pa rin siya. Corrected ba? Kung akong from Hong Kong. At ito pang maganda ka na, mabait ka pa. Pinagpala. Kung pangit ka na, bakit na ugali mo, impyerno ka na mapupunta. Grabe naman. At ko yun. Kasi kung ikaw yung iba, na mabas ka lang ng kaunti, para kang demanding, gano'n. As in, hindi ka Sabulan mo. Pero si Beyonce, kahit talagang hindi siya pumatong sa baso. Kasi, Pero pag nasa tama ko. Ay, siyempre, alam ko yun. Ano na, kailangan na lumaban pag alam mo nasa tama ko. Yung dati kay Kalinga Prab, pinaglaban mo, diba? Siya yung pinaglaban niya si Kalinga Prab doon sa mga basyo. So yun na nga po guys, no, dito tinanong ni Press Berador kung nakapunta na nga ba itong si Beyonce sa bahay nila Edo. At sobrang proud siyang sinabi na siya yung first na nakapunta doon. Nakikita rin naman natin sa sa magulang sa nanay ni Edo na butong-buto ito kay Beyonce. At hindi lang naman isang beses nakapunta, maraming beses na nakapunta ito si Beyonce. Siya lang yung kauna-unahang babae na dinala ni Edo doon sa kanila. Pero may mga nakikita po tayong mga comment na hindi lang daw si Beyonce yung dinala doon sa bahay nila Edo. Para sa akin, hindi naman, it doesn't matter naman kung ilan na yung babaeng dinala ni Kalingap Edo doon sa kanila. No, hindi na natin kwentahin kung sino yung mga past na dinala niya doon sa kanilang bahay.
Kasi wala na yun past is past na yun. At syempre, binata si Kalingap Edo. So, natural lang po yan na magdadala talaga si Kalingap Edo ng babae doon sa kanilang bahay para ipakilala sa magulang. Hindi naman siya ganun ka big deal kung sino yung unang dinala sa kanilang bahay. Hindi magmamatter kung sino yung mga dinala niya doon. Pero kung si Beyonce man ay ang unang dinala niya doon sa kanilang bahay, mas mabuti yon. No, pero kung meron man, wag na po nating pakialaman yon, di ba? At si Edo naman nasa tamang edad na. Kaya, syempre, maiintindihan natin kung may mga babae na siyang dinala doon sa kanila. Importante sa ngayon kung gaano siya kaseryoso dito kay Beyonce. No, hindi magmamatter kung pang-ilang babae ang dinala ni Kalingap Edo, pang-ilan si Beyonce na dinala ni Kalingap Edo dun sa kanila. At yun na nga din po, nag-offer na rin po si Presberador, ang aming presidente sa Karepan, na magdudunit siya ng isang lechon baboy. Grabe, ang yaman. Napakayaman naman ni Presberador doon. At dito nga rin po, sinabi niya na hanggat nasa katwiran, dapat ipaglaban mo. Yan po yung sagot niya sa mga bashers. So, natural naman, kahit naman siguro sino, pag nasa katwiran ka, syempre ipaglaban mo, di ba? Hindi naman po tayo parang nasa teleserye na basta na lang apak-apakan dahil tayo yung bida. No, hindi ganon yung totoong buhay, hindi ganon sa realidad. So, dapat din nating lumaban. Dahil tayo ay mabait, wala na tayong karapatang gumanti. Hindi yon, nasa realidad po tayo. Sabi nga ni Beyonce, hanggat nasa katotohanan na kaya mong ipaglaban, so why not? As long as dinidepensahan mo yung sarili mo. Kasi yung pagdepensa sa sarili, hindi naman yon ibig sabihin na pangit ka, pangit na yung ugali mo. Hindi ganon. No, minsan talaga may mga taong mapanghusga. Yung hinusga nila sa'yo ay hindi pala tama. So, dapat i-depend mo rin yung sarili mo. Diba? As long as nasa katwiran ka, ipaglaban mo. At yun na nga po guys, nakakalungkot lang isipin na kahit binigay mo na yung best mo, yung pinapakita mo na yung pinakamabuting part mo, pero may mga tao pa rin hindi ka magugustuhan. Pero yun na nga, hindi rin naman natin mapiplease lahat ng tao na gustuhin tayo. So, ang importante ay siyempre ipagpatuloy lang natin kung paano tayo nakilala. At saka hindi naman po pinagyabang ni Beyonce kung ano yung buhay niya ngayon kumpara noon. So, kung paano nakilala si Beyonce noon, ganon pa rin po yung attitude ni Beyonce ngayon. Walang pagbabago. Kaya nagtataka lang po tayo kung bakit may mga anti-kalingap na pilit nilang sinisiraan itong mga K-Angels natin, especially dito ni Beyonce. Nakakagulat lang siya isipin kung saan sila kumukuha ng lakas ng loob para pintasan yung mga K-Angels natin. So, yun advices natin siyempre wag magpadala sa mga bashers, no? Kung ipagpatuloy niya kung paano siya nakilala ng Kalingap, wala rin namang magagawa yung mga bashers niya. At saka hindi naman siya humihingi ng pangkain, hindi naman po nagdo-donate ng pera yung mga bashers niya. So, just ignore na lang para hindi ma-stress, mag-focus sa goal na makapagtapos ng pag-aaral, at syempre, aliwin ng sarili, no? Kasama yung pamilya. So, yun yung ma-advise natin dito kay Beyonce. At saka, marami naman siyang mga circle of friends na puro positive vibes ang hatid. So, doon siya mag-focus. Huwag doon sa mga issue. Huwag siya magbasa ng mga comment. Huwag siya manood ng mga anti-kalingap para hindi siya ma-stress. Pero sobrang hanga po ako dito kay Beyonce sa kanyang sinabi na hanggat nandito tayo sa tama, dapat ipaglaban natin. So, yan lang muna guys ang ating reaction video sa araw na to. Kung na-admire kayo dito sa sinabi ni Beyonce, comment nyo po dyan sa comment section. Muli po, maraming salamat sa inyong pagsama. Ito po inyong host na si Chloe TV. Thank you for watching.